Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang kahulugan ay pook ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya iyon, ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Ininsulto rin siya ng mga nagdaraan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sinisimulan natin ang ating pagninilay sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng kanyang huling pangangaral at tagubilin sa atin. Ito rin ay kanyang pananalangin sa Ama para sa atin. Makinig tayo sa mga salita ng Panginoon upang maunawaan natin ang wagas niyang pag-ibig sa atin. Ang unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Magsiupo ang lahat. Ano nga ba ang mas madaling gawin? Ang magpatawad o humingi ng tawad? Ako nga po pala si May Salem Arante, mas kilala sa tawag na May. Paano ko nga ba sisimulan ito? Mahigit 3 dekada na akong deboto at mamamasan. Nagsimula ang lahat nang may nag-ampon na imahe sa aming barangay. Bumuo kami ng aking mga kaibigan ng isang samahan, nakasentro ang mahal na senyor. 4 po ang aking anak, hiwalay sa aking asawa na mahigit 30 taon na. Ngayon, tinaguyod ko ang 4 kong anak kasama ng aking mga magulang at mga kapatid. Sila ang nagpaaral sa aking mga anak. Kapalit noon, ako ang taong bahay, asikaso ng mga magulang at kapatid ko. Sa madaling salita, ang kilo sa lahat ay ako. May mga pagkakataong napapagod din ang katawan lupa ko, at sa maraming pagkakataon na pagsasalitaan ka pa ng di maganda ng nanay mo. Inisip ko na lang na kasi isa siyang guro, kaya napaka-istrikta niya. Sinubok ang aming pamilya na magkasakit ang aking tatay ng lung cancer stage 4 agad. Pero di ako tumigil. Nang pamamanata, pagpasan ng lubid dahil alam kong papagalingin ng mahal na senyor ang aking tatay na unang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Halos 1 taon din nang nilaban namin ang sakit niya. Pero kinuha pa rin siya ng Ama. Pero hindi naging daan yon para sisihin ko siya. Nang dumating ulit ang traslasyon, pinigilan na ako ng aking ina na sumalang sa lubid. Dahil ang katwiran niya, wala na naman daw akong ipapanata dahil kinuha na siya sa amin. Pero hindi lang yon ang sinabi ko sa aking ina na kaya ako namamanata. Ginagawa ko yon upang ipagdasal at manatang maging mahaba pa ang buhay niya. Marami kaming pinag-aawayan ng aking nanay. Maging ang pagsisimba, pinipilit niya akong magsimbang kasama siya. Ngunit sinagot ko siya, nagsisimba ko para ano? Magkasala lalo at maging katulad mo. Na pag-uwi ng bahay ay magsasalita ng hindi maganda at puro sigaw ang gagawin. Wag na lang. Hanggang sa dumating ang 2013, naman ako sa aking tatay ang cancer. Ngunit breast cancer stage 4C
ang sa akin na halos gumuho ang mundo ko. Unang nasa isip ko ay paano ang mga anak ko. Ama, patawad po dahil ng mga oras na yon, tinanong ko ang sarili ko na parusa ko ba iyon dahil sa pagsagot ko sa aking nanay at pagsagot at pagkilos ng pabalang. Isang taon ang dumaan, hindi ako nakapagtraslasyon dahil sa aking opera. Ngunit tuwing Friday, nagsisimba ako kasama ng partner ko ngayon. Kahit nag-alinlangan ako sa mahal na senyor nang dahil sa aking sakit, di niya binitawan ang lubid na hawak ko sapagkat 13 years na po akong cancer survivor. Sa ngayon, naglilingkod na rin po ako sa loob ng simbahan ng Quiapo. Taong 2021, sinubok na naman po ako ng aking pananampalataya. Nagkaroon ng COVID ang aking common law husband. Noon, akala ko hindi totoo ang COVID. Pero mali po pala ako. Nakita ko sa araw-araw ang mga pasyenteng namamatay, maging mga nurse at doktor. Doon ko nakitang pinaghihinaan na rin ng partner ang asawa ko sa naririnig niya araw-araw ng pag-iyak sa katabing kwarto. Sa mga araw na dumaan, maya't maya akong kausap ang mahal na senyor. Nakikinig sa mga misa, sinasamahan ng mga paring nasa harap ng altar na tanging mag-isa lamang. Dahil maging sa mga panahon na iyon, sarado ang simbahan. Sa kada pag-swab naming dalawa, parasing positive ang resulta ng test niya. Pero ako negative dahil tunay nga kasama namin ang ama ng mga panahong iyon sapagkat hindi niya hinintulutang magka-COVID ako. Dahil may asawa akong kailangan ng aking lakas. Dumating ang oras na ilalabas na kami ng ospital, kinausap ako ng asawa ko. Ipasok ko na raw siya sa loob ng simbahan ng Quiapo para maglingkod dahil sa pangalawang buhay na ibinigay sa kanya ngayon. Dalawa na kaming kasama ng mahal na senyor na hawak ang lubid ng pag-asa. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narinig natin sa binahagi noong unang nagbahagi at sa ating unang huling wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito ay pagsamo at panalangin sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Dahil ang pagpapatawad ay hindi rin para sa sarili lamang, kundi para sa iba. Naranasan mo na ba na masaktan ng labis? Naranasan nyo na ba na sa sobrang sakit na ginawa ng iyong kapwa, halos gusto mo na siyang patayin? Naranasan mo na ba na sa sobrang sakit na ginawa ng iyong kapwa, ayaw mo na lang siyang makita?
Naranasan mo na ba na sa sobrang sakit na ginawa ng iyong kapwa, isinumpa mo na sa sarili mo na hinding-hindi mo na siya mapapatawad? Kung titignan natin yung sitwasyon ng ating Panginoon, na pagkatapos ng pag-iwan ng mga alagad, pagkatapos ng pagtatraidor ni Judas, pagkatapos ng pagtatatwa ni Pedro, at pagkatapos ng lahat ng paghahampas at pagbabato ng iba't ibang klaseng salita, kahit siguro sino na tao ang maranasan yon, malamang hindi na makapagpatawad. Pero ito yung mensahe sa atin ng ating unang huling wika, pagpapatawad. Unang-una, ang tanging makakasakit lamang sa atin ng sobra-sobra, ang tanging tunay na makakasakit lamang sa atin ay ang taong minamahal natin. Yung taong minamahal natin. Kaya nga naging mas masakit ang pagkapako sa ating Panginoon dahil ito ay para sa ating minamahal niya. At sa karanasan natin sa buhay, hindi man isa o dalawa, sa maraming pagkakataon, ang mga taong nagmamahal sa atin ang pinaka nakakasakit sa atin. Kaya nga kadalasan, ang mga taong mahal din natin ang hindi natin mapatawad. Pero lagi nating tatandaan na ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay laging mas malaki kesa sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kung mas malaki ang ating pagmamahal, mas mananaig ang pagmamahal kesa galit na nararamdaman natin. Kung mas malaki ang ating pagmamahal, mas mananaig ang pagmamahal kaysa sa sakit na naidulot natin. Laging mananalo ang pagmamahal laban sa kasalanan. Kaya nawa, laging manaig ang pagpapatawad kaysa pagkakamali ng iba sa atin. At ang pagpapatawad ay tanda ng pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa bawat pagpapatawad na nararanasan natin sa pamamagitan ng kumpisal, nararanasan natin yung pagpapatawad ng Panginoon. At bawat pagpapatawad ng Panginoon ay tanda na tayo ay may pag-asa na mas maging mabuting tao. Nawa, sa bawat pagpapatawad din na binibigay natin, maging tanda na iyon na ang kapwa natin ay may pag-asa ding mas maging mabuting tao. Pero sa bawat pagpapatawad, kinakailangan din ng pananampalataya. Minsan, sa sobrang hirap magpatawad, alam natin na hindi natin kaya. Kaya nga minsan, ang pagpapatawad kailangan din nakadugtong sa pananampalataya. At nawa, mapaalala sa atin ang ating unang huling wika na katulad natin na nagkamali sa Diyos, pinatawad niya tayo sa kabila ng lahat. Dahil mas malaki yung pagmamahal ng Diyos sa kahit na anong kasalanan natin. Nawa, sa buhay natin, manaig din lagi ang pagmamahal natin kaysa galit natin. At nawa, sa lahat ng ating nararanasan, masabi din natin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.